Hi everyone! Good morning, I'm back. This is Ambrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon, reaction natin dito sa naganap na swimsuit competition dito sa Aqua Boracay ngayong taon na to. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre usapang Miss Universe Philippines swimsuit competition tayo kung saan ginanap nga kagabi dito sa Aqua Boracay, kung saan nagpaligsahan ng mga candidates sa kanilang nagagandahang katawan. Sa totoo lang, 51 yung candidates dito pero piling-pili mo lang talaga yung masasabi mong nag-perform ng todo-todo. Oo. Ando doon ako sa part na parang ang daming kandidata pero parang konti lang yung masasabi mo na talagang wow, di ba? And then, hindi lahat ng pumasok sa top 12. Ay masasabi ko na ay performer sila, ay panalo yung performance nila. Yung iba doon ang hina ng performance pero pumasok sa top 12. Agree ba kayo? Ewan ko yun yung na-feel ko na parang nakita ko na parang soso lang naman yung ipinakita. Mas maganda pa nga yung pinakita ng isang kandidata pero pasok siya tapos ito hindi. Dahil siguro, syempre, from the beginning pa lang, hindi lang naman sa performance ang tinitignan nila dyan, tinitignan din nila yung quality ng girls na pwede sigurong mag-promote or parang pwedeng maging ambassador ng Aqua Boracay, di ba? So yun, ayun siguro yung isa sa mga tinitignan nila dyan. Kaya pagdating pa lang ng mga candidates, doon pa lang sa nakita nila kahit hindi nag-perform ay nakitaan na nila kung sino yung ay ito maganda to, ay ito the best to, ay ito pwede to. So yon, kaya yung nag-perform siya, hindi ganun kapalo pero nagulat ka na doon sa top 12, di ba? So yun, hindi mo naman maiiwasan na may mga ganun talaga. Pero ito ay analysis ko lang naman. Pero kung ano man yung naging basihan nila dyan sa pagpili nila ng top 12, ay kanila yon. Respetohin natin yun ng bonggang-bongga. Pero syempre, pag-usapan natin ngayon kung sino nga ba ang mga candidates talaga na masasabi mo na eto panalo. So, yon. So, meron akong tatlong kandidata na babanggitin sa inyo na ito talaga, performance nila malinis, maganda, maayos, at panalo. So, simulan natin dito sa pambato ng Taguig. Yes, Bella Ismael. Si Bella Ismael, sa totoo lang, malinis yung kanyang performance. Maganda at talagang in point talaga yung bawat galaw niya. Sobrang panalo. Mukhang talagang napag-aralan niya to ng bonggang-bongga. Hindi ako nagulat kung bakit ganun kaganda ang performance ni Taguig at hindi ako talaga na-surprise na parang wow, ang galing dito ni Taguig. Walang ganun mga Mars. Kasi expected ko na mag-perform talaga si Taguig dito sa Miss Universe Philippines. Plus, nandoon na syempre, performer siya eh. So, alam niya kung paano humarap sa tao. So, yung confident niya, buo na yon. Kung obserbahan mo nga kagabi, medyo parang hindi niya nai-enjoy masyado eh. So nandoon siya na parang kung titignan mo seryoso, di ba? So siguro mas maganda lalo kung ito ay nakita mo na yung galaw niya ay talagang medyo may landi tapos hindi seryo. Yung keep smiling yung mga tipong ganon. Pero kasi syempre naintindihan ko naman, Miss Universe to. So tama yung performance na ipinakita niya na elegante yung dating pero ang hinahanap natin yung medyo parang alam mo yon na swimsuit kasi, di ba? So yon. So dito lumalabas talaga yung character ng isang candidate. So in fairness kay Taguig, isa siya sa mga magandang nag-perform kagabi. At nagustuhan ko yung atake niya, the way kung paano niya i-project yung sarili niya. Good job, Taguig. So yan. Pero hindi ko siya masasabi na siya ang best performer sa aking kagabi. So, ang isa sa mga nakita ko ay si La Union. Si La Union. Wow. In fairness kay La Union, talagang ibinigay niya talaga na 120%. Yung ina-expect mo, tinaasan pa niya.
So yung iba nagustuhan, yung iba hindi. Pero ako, nagustuhan ko. Yung tinitignan ko si La Union kagabi, si Bea, para na akong nanonood talaga sa kanya ng international swimsuit round. At hindi nagpakabog. Talagang lahat ng eksena niya ibinigay niya. Maliban lang doon sa may pag-turn niyang ganon, medyo nakulangan ako doon sa unang palo niya ng turn eh. So medyo mabagal yung pagkaikot niya siguro dahil nag-iingat din siya sa floor. Pero after noon, my gosh, parang nakita ko sa kanya si Amelia Vega. Oho, so tama ba si Amelia Vega ba yun? Or parang nakita ko sa kanya ang mga past Miss Universe, ganun ka-sexy, ang ganda ng pitik ng paa, ang klaro ng dating, ang linis tignan, and of course, very Miss Universe. So, kasi ang masasabi ko, bongga yung katawan. Oho, talagang masasabi mo na wow, 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 wow. Yung iba hindi nila nagustuhan, pero kasi kung nanonood ka talaga ng pageant, alam mo talaga na kapag dinala to sa Miss Universe, yung ganito, pasok to sa banga, di ba? So, hindi ko maituturi na ano talaga, perfect, pero nandoon na talagang pinahanga niya ako sa performance na ipinakita niya. Simple ang ayos, nakaladlad ang buhok, pero natural the way kung paano gumalaw, di ba? So, sabing ganun, liyad kung liyad. That is the, yung signature niya. So, ayun yung ibinibigay niya na signature performance na pag siya, alam mong lilihad siyang gano'n. O, di ba? Plus, makikita mo yung bewang talagang maliit. Sobrang Paulina Vega pala, Amalia Vega. Paulina Vega yung kanyang kanyang eksena. Ang ganda talaga ng katawan. Yung galaw ng Paulina Vega, katawan, plus nandoon na parang nakita ko rin sa kanyang Janine Togono na atake, di ba? So, yon. So, in fairness, magaling. Pagdating naman kay April Smith, oh my gosh, ito talaga, parang ang nakita ko sa kanya si CJ Opiasa. Yung galawang CJ Opiasa talaga na lumalaban sa Miss Grand, lumalaban sa Miss Universe noon. Yung galawang CJ yung ipinakita niya, ang klaro, ang linis. So habang pinapanood ko siya, sabi ko, ang performance niya maala CJ Opiasa. Na alam mo yun, na parang ang klaro, pagkaikot niya, ang linis talaga ng performance. Wala akong masabi. At grabe ang galaw, ang habang tignan. To be honest, impressive dito si April, and I think April Smith, yes na yes ako para sa Corona. I think malinaw sa akin na siya ang magmi-Miss Supranational. Maraming nagsasabi na ako sa tingin mo magmi-Miss Universe ba si April Smith. To be honest, hindi ko nakikita ang universe. Nakikita ko siya supranational. Yes, supranational ang makukuha niyan. Kasi kung universe, alam niyo sa totoo lang, pag-usapan natin kung sino ang magiging Miss Universe Philippines, I think si La Union. Malinaw sa akin na ipinakita ni La Union kagabi ay yung performance na pang Miss Universe. Ganda ng katawan, ganda ng mukha, ganda ng performance, overall total package. Plus, nandoon talaga to high level standard. Hindi siya kasing linis ng pasarela ng katulad ni April Smith. April Smith, agree ako, siya yung pinakamalinis ang galaw dito. Siya yung masasabi mo, I think she is a best in swimsuit. Why not? Yes, it's true. Pwede siyang maging best in swimsuit, pero pwede din si La Union. Silang dalawa ang pwedeng makakuha nito. And then, I think, pagdating sa Corona, I think La Union malinaw na ibinibigay ay Miss Universe performance, and then she's a Miss Universe Philippines. I think siya yung makakakuha nun. And then I think si April Smith malinaw sa akin na siya ang magsusupranational. So the rest hindi ko alam. So si Taguig, I think isa siya sa mga tinik na matinding kalaban dito ni Bea Milan dito sa competition. At nakikita ko na isa siya sa mga matinding kalaban. At malinis din yung performance pero between Taguig at saka La Union, malinaw sa akin, si La Union ang magmi-Miss Universe Philippines. At yun yung nakikita ko sa performance na ipinakita niya kagabi. Yun lang yung basihan natin na I think it's a Miss Universe Philippines La Union.
And I think kung kukuha sila ng supranational, mapupunta to kay, ayun nga, kay April Smith. Kasi April Smith, she's a performer. So, hindi naman lahat na nagbe-best in swimsuit, panalo na, di ba? So, ang nakikita ko nga kay April Smith, katulad ng galawan ng CJ Opiasa, ganun na ganun, nung lumaban siya sa Miss Universe Philippines during her time. And then, ano bang kinauwian ni CJ Opiasa? First runner-up, di ba? Hindi naman siya nag-uwi ng title ng Miss Universe Philippines, nakatutok pa rin kay Michelle D. So, ganun din yung nakikita ko dito. I think nakatutok ang crown kay Bea. And then, I think kung tatanggapin siguro ni April Smith ang supranational, malinaw sa kanya mapupunta ang corona. Kasi kita mo yung performance at magandang i-package talaga to sa international stage. Pero hindi ko pa nakikita na kanya ang universe. Maaaring magko-corona pero hindi universe. But why not, di ba? So yun, kung ibibigay sa kanya yung supranational. But ako, mas kumpiyansa kasi ako na kay Bea pa rin mapupunta ang corona. How about Taguig? Si Taguig, maganda yung performance niya kagabi. Kung mananalo siyang best in swimsuit, hindi naman ako magugulat. Pero hindi ko yun nakikita na parang sa kanya, mas malaki pa yung chance na mapunta to kay, mas malaki yung chance neto na mapunta kay April Smith yung best in swimsuit or kaya kay Bea Milan Windorsky. So doon naman sa mga nagtataray kay Windorsky na sinasabi nila, nako, liyad na liyad naman, siguro insecure, kaya ganun yung nasasabi. Pero kung titignan mo, hello, okay yung performance na pinakita niya. At ito yung masasabi mo na okay, she's ready for the Miss Universe sa international stage ng Miss Universe. So, magiging malakas ang laban ng Pilipinas kung siya mapipiling Miss Universe Philippines. Kung ganyan yung performance na ipinakita niya at ganyan yung gagawin niya sa Miss Universe, oh my God, matuwa ka na may kandidata ka na ipapadala na ganyan kabongga. And then, how about April Smith? April Smith, she's still strong. At nakikita ko, mas strong pa nga siya more than kay Cebu Province. Mas maganda yung ipinakita ni April Smith talaga kagabi. Sobrang panalo. Siya yung makikita mo na parang wow, ang linis, ang haba, ang nipis. And then followed by Bea, and then followed by Taguig. So yan. Pero syempre, aabangan pa rin natin kung sino ang tatanghalin talagang bagong Miss Universe. At malalaman natin yan kung kay Bea nga ba mapupunta ang corona. Pero ikaw ang tatanungin ko sa nakita mong performance kagabi, tingin mo, konbinsido ka ba? Yun. Yung iba sinasabi nila maganda si Pampanga. Maganda si Pampanga, hindi ko sinasabing hindi. Ang ganda ni Pampanga, totoo. Pero yung performance niya parang maraming mas gumaling talaga kagabi na makikita mo na the best. Pero isa siya sa mga talagang nandoon dapat sa top 12 na napili kagabi at tama naman na nakapasok siya. So maganda, hindi ko lang ako napawaw. Maganda siya, ang habang tignan, ang tama lang yung lakad, tama yung timpla. Pero kung ang tina-target niya dito ay corona ng Miss Universe, dapat gawan niya to ng paraan pa na mas kakabog pa siya ng bonggang-bongga. So yun, good luck kay Pampanga. So laban niya. Sabing ganun, hindi naman daw nila inihit yung corona ng supranational. Hindi ko alam kung totoo yan sa mga nagko-comment dyan. But for me, kung mabibigay sa kanya yung supranational, be happy. Kung makukuha niya yung Miss Universe Philippines, she's a very lucky. Pero hindi magiging madali ito kasi ang daming matinding kalaban. But good luck. So kung confident sila dyan para sa corona ng Miss Universe Philippines, go lang, di ba? So support lang tayo. But for now, ang nakikita kong pang Miss Universe Philippines ay si Bea Milan Windorsky, and then of course followed by April Smith, and then syempre si Taguig, Bella Ismael, and then of course Pampanga. So yan. So kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang
mga chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. Sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.